kabataan mula sa evacuation centers ng munisipyo ng Alyosa sa North Cotabato. Pinasimula ng Notre Dame College of Kidapawan at ang Philippine Sports Commission ang pagsasagawa ng kampanya para sa paggamot ng trauma ng mga batang naapektuhan ng giyera sa pamamagitan ng sports. Nagsimula ito sa yung nag-usap si Sir Butch Ramirez, yung chairman ng Philippine Sports Commission, at saka si Father Romeo Saniel, yung aming presidente. That was during SEAP, yung Catholic Educational Association of the Philippines Convention sa Davao. Then nag-usap kami, tinawag ako ni Father Saniel, we talked about Sports for Peace. The original plan actually was just to hold the Sports for Peace sa 16 to 20. Sabi namin, kailangan munang mag-try out para makita natin yung mga bata kung sino yung merong knowledge konti about sa sports. Kasi yun yung aming gustong sa kanila, ibigay sa kanila yung sports. Kasi ito yung pinakamagandang paraan para yung mga bata magkaroon ng time na makapaglaro din, makalimutan at maalis sa kanila yung isipan yung nangyari na giyera, yung war dito sa area ng Cotabato. So, the way we understand is itong sports ang makakatulong sa kanila kasi parang nangyayari na pwedeng ma-unite yung Muslim at saka Christian. May way pa at mayroon pang paraan para matulungan din sila. Lalo na matrabaho siya kasi kailangan mong puntahan yung superintendent, kailangan mong puntahan yung principal, kailangan mong kausapin yung mga barangay officials, mga teachers at saka yung mga parents na iba para ipaalam yung mga bata kasi hindi nila dire-diretso ibibigay sa yung bata kasi may mga may mga past pa sila ng mga trauma doon sa giyera, baka kung ano mangyari, biglang magkagulo. Kaya talagang inasikaso namin lahat-lahat ng mga pwedeng ipaalam na makapaalam kami doon sa parents. Yung ibang mga parents talagang ayaw ibigay yung mga bata kasi medyo nagdadalawang isip pa kung talagang baka mamaya biglang maigulo. Unlike doon, yung isang community doon sa Midsayap area, supposed to be yun yung schedule namin, kaya lang na-postpone dahil nga the day before that mayroong putukan. So ini-schedule na naman namin this coming Saturday. So kaya yung ibang schedule namin medyo postpone, palipat-lipat dahil sa may mga away din na nagaganap paggabi. Isinabak din sa kampanya ang mga varsity teams ng paaralan bilang mga head trainer at coach ng mga iba't ibang team. Para makatulong sa mga bata para makalimutan nila yung mga pangyayari dulot ng mga giyera. Hinahanapan namin sila ng kung sino ang marunong maglaro, tapos kung sino mapili namin, yun, iti-train sila para ma-improve pa yung mga talent nila. Para magkasundo na rin yung, di pa mo kami Christian, sila mga Muslim. Parang paglaki po nila, parang hindi sila mapalayo ng loob sa amin, ganun. Suportado ng mga paaralan ang ganitong adhikain upang maingganyo ang mga kabataan na pumasok at makapaglibang matapos ang paglaganap ng kaguluhan sa probinsya nitong Hulyo. Di na naging normal ang takbo ng pasok ng mga mag-aaral. Sa palagay ko, makatulong talaga yan kasi nakikita ko sa kanila na parang nag-i-enjoy sa mga ginagawa nila. Kasi kumbaga na-trauma yan sila sa mga pangyayari. Matagumpay na naidaos ang Sports for Peace sa North Cotabato itong buwan ng Oktubre sa pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor at sa kabila ng banta sa seguridad. At ang tagumpay na ito ay nagdadanaag sa mga kabataan na nagpahiwati ng kanilang kasiyahan. Sinabi kamakailan ni Presidential Advisor on the Peace Process, Hermogenes Esperon, na nirerespeto niya ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagbasura nito sa Memorandum of Agreement on Ancestral Domain o MOA-AD. Sa isang maikling panayam, matapos ang kanyang pagdalo sa roundtable discussion on the GRP-MILF Peace Process sa National Defense College of the Philippines sa Camp Aguinaldo, sinabi rin ni Esperon na mahigpit na pinanghawakan ng negotiating panel ng pamahalaan ang konstitusyon at wala silang nilabag sa mga probisyon nito.
tungkol sa pahayag ng kataas-taasang hukuman na isang matinding pag-abuso sa pagpapasya ng negotiating panel ang hindi pagkonsulta sa mga tao. Ipinaliwanag ni Esperon na mula 2005 hanggang 2007, nagsagawa ang panel ng 140 konsultasyon sa iba't ibang sektor at organisasyon sa Mindanao. Halimbawa nito ay ang naganap na konsultasyon sa Zamboanga City na tumagal ng 6 na oras. Dagdag pa ni Esperon na ang panukalang plebisito upang mapagpasyahan ang mga lugar na mapapaloob sa Bangsamoro Juridical Entity o BJE ay isang uri rin ng konsultasyon. Gayunpaman, handang magsagawa ang negotiating panel ng mga karagdagang konsultasyon kung kinakailangan. Samantala, milyong-milyong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakiisa kamakailan sa Stand Up, Take Action campaign ng United Nations bilang pagunita sa International Day for the Eradication of Poverty. Sa Metro Manila, ganda ang kinatawan mula sa mga lokal na ahensya ng pamahalaan, NGOs, people's organizations at iba pang grupo ang lumahok sa pagdiriwang na ginanap sa Rizal Park o Luneta. Pinangunahan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC ang kampanya ay naglalayong paigtingin ang kamulatan at suporta ng publiko na labanan ang kahirapan at gutom sa bansa sa pamamagitan ng paggamit ng Millennium Development Goals. Tampok sa selebrasyon ang mga patutuo ng ilang community leaders na nagawang umahon mula sa kahirapan patungo sa mas maginhawang buhay dala ng sipag, tiyaga at tulong mula sa iba. Tampok din ang pag-aalay ng bulaklak sa stone marker na pinangunahan ni Manila Mayor Alfredo Lim at NAPC Undersecretary Connie D kasama ang iba pang mga opisyales ng United Nations, ATD Fourth World at mga leader ng iba't ibang sektor at mahihirap na komunidad sa Maynila. Kabilang ang Pilipinas sa 87 bansa na nagdiriwang ng International Day for the Eradication of Poverty taon-taon. Ginugunita rin ng buong bansa ang National Week for Overcoming Extreme Poverty mula ika-17 hanggang 23 na Oktubre patay sa Presidential Proclamation 717. Ang mga kwentong ito ng katatagan ng mga kabataang humaranas ng pinakamatitinding hagupit ng kaguluhan at ng mga grupong patuloy na nagbabantay sa kanilang mga karapatan ay maaari sana makapaghikayat ng mas marami pang mga organisasyon na susuporta sa kanila. Pangarap po ng karamihan maging ang opisina ng Presidential Advisor on the Peace Process na malayang makalahok ang mga kabataang ito sa pagtataguyod ng isang magandang kinabukasan. Sa lahat ng sektor, naway buksan po natin ang ating mga puso't isipan upang sama-sama nating matugunan ang paulit-ulit na dahas sa mga kabataang nagagamit o naiipit sa digmaan. Karapatan po ng bawat bata na malayang mamuhay ng maayos at mapayapa kasama ng kanilang buong pamilya. Ito po ay isang espesyal na pagtatanghala ng ating programang Kapayapaan Atin To, kasabay po ng ating pagdiriwang ng Children's Month ngayong buwan ng Oktubre. Hanggang sa susunod po muli, mula sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, ito po muli inyong lingkod, Emily Langyo. At ako naman po si Rondon Decafor. Patuloy po natin sa puso. Kapayapaan Atin To. To.